si Jonah naging mention sa especially ni Kristo, no? Mention ni Kristo about sa kinabuhi ni Jonah. Okay, ging compare niya ang resurrection, no? Sa life ni Jonah kag sa iyang resurrection, I mean. Okay. Kagad, luwig na ako ihatag ini aron ma-aware kita ba sang pagka-importante sang aton nga ginatawag naton nga pagka ano niya, we have to obey God sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Importante, no? Ang ginatawag nga obedience sa kinabuhi naton sa Ginoo. Kaga, of course, kuwao naton ang ginatawag naton nga negative, no? Opposite sa nga obedience, ang ginatawag nga disobedience, no? Kaga partly, lang taon naton ang life ni Jonah, no? Sa chapter 1 lang diri, nag-define ini sa iya pag disobey sa Ginoo sa iya kinabuhi, no? Pag disobey niya sa Ginoo sa iya kinabuhi, kag unsa ang mga nahitabo sa iya kinabuhi because he disobeyed God. Kana, no? So isa ini ka importante nga kamatuoran sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon after knowing God, no, sa aton kinabuhi, no? Isa ka importante gid nga makita naton sa pagkinabuhi Kristohanon nga ang pagkinabuhi Kristohanon is a wonderful kind of life. No, isa ka makatilingala, no? Makahibulungan nga pagkinabuhi, no? Ang pagkinabuhi Kristohanon. But it demands nagakinanglan ang ginatawag nga pag-obey, no? Obedience, no? Nga amoy ni siyang yabi sa ginatawag naton nga pag-experience nato sa mga butang nga luyag may tabo sa Ginoo sa aton kinabuhi nga dili mahuman, no, kung wa kita nagakinabuhi sa Ginoo. Okay. So it's a great blessing ang pag-obey sa Ginoo magdala sa panalangin, no, sa pagkinabuhi naton nga mga Kristohanon. May panalangin. But of course, you know, ang ginatawag naton nga opposite sa panalangin is what? Curse, no? Cursing. Dili nindot ba nga maayong mahitabo sa kinabuhi nato. Kag of course, last time makita nato ang mga examples, no? Last Sunday ging hatag sa inyo ang isa ka example sang isa ka tawo nga nag-disobey sa Ginoo, di ba? Nag-disobey sa Ginoo sa iya kinabuhi. After knowing God, after sang gingatagan sa pribileyo sa Ginoo sa kinabuhi, makita naton sa iyang pagkinabuhi bilang isa sa kahari, makita naton nga I do not know, no? Na-jud siguro sa tao kini, no? It's a matter of our personal decision sa atong pagkinabuhi on how we appreciate sa mga butang nga gihuman sa Ginoo sa ato kinabuhi. Of course, the Bible says nga naa ang ginatawag naton nga sinful nature, no? Sinful nature. Nga kung dili kita nga mag-amping, no? Sometimes ining ginatawag nga sinful nature maga-dominate ba sa aton kinabuhi na sometimes we gina-undermine naton ang nindot nga mga butang nga ato na sinati kag ato na nakamauba kita kining kamatuoran sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. So, please open your Bibles there, no? Sa libro sa Jonah, no? Between sang book of Obadiah kag book of Micah, no? Ang Jonah. Okay. So, aron nga makita naton din eh. Of course, medyo mataas ini, no? But siguro, as we go on, no? Lantaw naton ang mga passages there sa scripture, no? Na sulti nanungod sa kinabuhi ni Jonah. The man who disobeyed God, daw man siya, no? Ang negatibo nga butang sa kinabuhi, the man who disobeyed God sa iya nga kinabuhi. Okay. Agod nga makahatag sa aton sa example ba? Kung paano kita maglantaw sang kinabuhi nga nagaobey sa Ginoo kapag kinabuhi nga wala nagasunod sa Ginoo. Now, kung inyo lang taon diri, of course, we'll start, no? There is a verse 1 and 2. Okay, verse 1 and 2, makita nyo dira, no? Ang ginatawag nato nga command, no?
Kaman sang Ginoo sa iya. Okay. Okay, basahon na naton diri sa verse 1 agud nga as we start, as we go on sa pag-study. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Okay, so makita naton diri no ang ginatawag naton nga of course may calling siya no, pero makita naton diri ang ginatawag nga command no kag komisyon no nga luyag mahitabo sang Ginoo sa iya nga kinabuhi. Now kung aton naton kini makita naton ini nga command no may mga importante nga lantaw naton no. Simple nga makita naton diri ini nga command may mga importante nga lantaw naton, especially when you talk about sang ginatawag nga command. Okay, so when you talk about the command, it demands what? Responsibility. No? Okay, responsibility. Kag nagademand man ini nga whatever responsibility, kinahanglan naton ang ginatawag nga aksyon sa kinabuhi nato. So diri makita naton nga amo ang Dios among nag-command ma. Sining tama kadako nga responsibilidad, no? Sa una nga paglantaw naton ini, this is a command on the basis sang iyang ginatawag naton nga posisyon, no? O being a prophet. Isa sa ka-propeta, no? He was commanded in line sa iya pagkinabuhi nga posisyon nga bilang isa ka propeta. Kag kini nga command makita nato diri, no? Ini nga command not only as a prophet, makita naton ini nga command pakita sa iya sang pagkaimportante sang iya nga responsibilidad, no? Bilang isa ka propeta. May responsibilidad siya. But at the same time, makita nato no, nga kini nga command is on the basis of the word of God. Okay, yun lang taon dira, no? The word of the Lord. Ang command kini is on the basis of the word of God. Usually, ang pag-disobey sa kinabuhi naton is on the basis of the word of God. Kana, nagahitabo ba? We disobey God sa iya nga pulong. The word of God. Usually, amo nang nagahitabo no, sa kinabuhi naton ng Kristiyanon. Especially, we have the word of God. Okay. At the same time, makita man naton din nga ini nga command, makita naton is on the basis of the very person of God na dapat niya lantawon sa iya kinabuhi. But all these things, makita naton nga si si Jonah ging ignorya ini, no? Ang iya nga responsibilidad as a prophet, no? Kaging ignorya ang pulong sang Ginoo, kaging ignorya ang the very person of God, no? Sa ikinabuhi, no? Because he disobeyed God. Kag at the same time, amoy ni siguro ang isa ka reason no nga dako nga dili iya dapat di not obey God for the reason of the perfect plan of God sa iya nga kinabuhi. You know, may mga ginatawag naton perfect plan of God, no? Himpit nga plano sang Ginoo sa aton kinabuhi. Kag unsa ang mga perfect plan of God. Now, you know, when you talk about plan of God, of course, dagan mga plano sang Ginoo sa aton kinabuhi. Sometimes ang plano sang Ginoo maayo, may mga nindot nga mga butang, no? Plano sa aton kinabuhi. But sometimes ang plano sang Ginoo channel ya ba ang paagi sang iya nga plano sa aton kinabuhi, lisod nga plano. But that is a perfect plan of God. Yung mga problema, mga lisod nga mga sitwasyon nga nagahitabo sa aton kinabuhi, that's a plan of God, no? But still, gina-consider naton nga kana nga plano sang Ginoo bisan lisod, perfect plan of God ina sa kinabuhi nato, di ba? All things work together for good, no, di ba? Perfect plan of God bisan lisod nga mga sitwasyon nga nagahitabo sa aton kinabuhi. Okay. Now, kung sa man ining ginatawag naton nga perfect plan of God. Okay? So imo ka lang taon dira makita nato that is in verse 2. Di ba?
Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for the wickedness is come up before me. Amoy ini ang perfect plan sang Ginoo sa iya nga kinabuhi, no? Aron siya mag-obey sa Ginoo sa kinabuhi. The only key is to obey. But, ang problema diri, ngaging lantaw niya, wala niya ging considered ang persona nga nagkaman sa iya, which is God Himself. And on the basis sa Word of God. And on the basis sa iya nga posisyon as a prophet. Makita naton. Ang ginglantaw niya, ang nature sang kaman. That is in verse 2. The place Nineveh, no? Ang Nineveh kini isa ka lugar, no, nga makita naton nga formerly isa ini sa kapital sang Assyria, no? Dako ang lugar man ini, no? Capital during the time sang Assyria. He was commanded there to go, no? Now, isa ka rason niya siguro ginglantaw na yung problema, no? On the basis nga ini nga lugar dili nindot ba ang relasyon, no, sang ginatawag naton nga Israel kag sang Nineveh na as a Jew na kita niyang problema that command sang Ginoo sing ibaw lisod kini because wala sang maayo nga relasyon ang Nineveh kag ang nasyon sang Israel. Kana ang iya paglantaw ba, no? Okay. Another point nga makita naton diri maybe, no, nga nagdala sa iya sang ginatawag nga pag-ignore, no, sining kaman sang Ginoo sa iya kinabuhi. For the reason nga kini nga lugar, kung imo lang taon dira, ang description wicked. Wicked. Unsa man sa inyo. Realizing nga kana nga lugar, isa ka lugar nga very dangerous nga lugar, no? Na kinabuhi sa mga tao, dautan nga pag kinabuhi, you will go there. Naging emphasize, naging painomdom siya mo. Direct nga pag-explikar ba sang kamatuuran about sining nga kaman, ang nature sa mga tao dara siya wicked people. Grabe, no? Mga wicked people. So, kini siguro ang mga butang nga nagdala sa iya sang paglantaw ba, pag-assist niya sang sitwasyon nga nagdala sa iya nga mag-ignore, no, sang kaman sa Ginoo o kung pag-disobey sang kaman sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Okay. So, saan tabo? Okay? We go in verse 3. Dira. Makita nyo diri ang deliberate, no? Na deliberate ba ging tuyo yagid nga mag-disobey sa Ginoo. Now, okay, sa verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Okay. So, saan itabo diri makita naton? Instead of obeying, no, sa pulong sang Ginoo about the command, kung saan itabo, he disobeyed God, kini nga command. No? Okay. Now, lantaw naton bala ang mga happenings, mga sitwasyon once you disobey God. Unsa may tabo when you have that spirit of disobedience, no? Unsa sa kinabuhi naton nga mga Kristiyanon, unsa ni tabo dinhi? Instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. Okay. He went to Tarshish. Okay. Ang pag-disobey sa Ginoo magadala sa imo sa sala nga direksyon sa imo kinabuhi. The wrong direction of life. Instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. Pero wa masagani kalabot kito sa Tarshish, no? Na makita naton. A wrong direction. Kana delikado kana. Once you disobey God in your life, magakos ini sang sala nga direksyon sa imo kinabuhi. Hindi eksakto nga direksyon sa imo nga kinabuhi. Sa bagay, ang description sang kini nga lugar, lantaw niyo dira,
Kini nga direction sa nang lugar. Okay? But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa. He went to Joppa, down. The direction is down. You know, when you obey God, the direction is always up. Diba? Upward. That's a good thing aton i-realize. But when he disobeyed God, iya direction going down to Joppa. Kana ba? Ang direction sa kinabuhi when you disobey God, it is not up, it is always down. Ang ini nga story actually memorable ini sa lugar sa Joppa. Kay kung the first place nga na katuan namon, no, na first place na katuan namon ang Joppa. Ini nga lugar ng missionary. Joppa ang katuan namon. Kag dito sa Joppa, memorable gali ini ang case ni Juan, ang story about ni Jonah. Kay may dako dito sa kana nga lugar sa Joppa, may dako dito nga ano gani nga monument sang isda. Monument sang isda na nga nagasimbolo sa kay Jonah, no? Pagpalayo iya sa Ginoo. Ang port sang Tarshish, ang port gani sa Joppa, no, na submerged na lugar dito sa Joppa na kana nga lugar. So he went there in order to go to Tarshish. Wrong direction because he disobeyed God. Delikado, no? Sa iya nga pagpalayo sa Ginoo. Okay. So makita naton diri, he went down going to Joppa, no, instead of going to Nineveh, no? A wrong direction of life once you disobey God. Delikado. Kaya of course in verse 4 makita naton ini ba? Once you disobey God, no, verse 4, there is always a consequence. Basta gani mag-disobey ka sa Ginoo, may konsekwensya gid ina. Okay, unsa ang konsekwensya? No, okay? That is in verse 4. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, that the ship was like to be broken. Okay, so unsa natabo? No? Grabe ang natabo, no? Lisod ang natabo, no? May consequence, no? May trouble jud nga matabo. Basta mag-disobey ka gani sa Ginoo, may trouble gina ang matabo. And that is a reality, no? Nga makita naton sa mga tao nga wala nag-obey sa Ginoo. Okay, I just would like to give you some examples. Of course, you know si Saul, no? Nasulti ko na sa inyo last Sunday, si Saul. Ang problema ni Saulo, iya pag-disobey sa Ginoo. Pila ka beses ngaging disobey ang Ginoo. No? Kaman sa Ginoo, may ginatawag nga pag-obey sa Ginoo, na obedience is better than sacrifice. No? Insulti sa Ginoo. Importante ang pag-obey sa Ginoo. He went to the witch of Endor instead of trying to connect to God. He went to the witch of Endor. No? Wala igintuman ang pulong sa Ginoo. He disobeyed God. Siling Samuel, you just wait for me. No, dili ka maghalad, ako maghalad. But you know, siya ang naghalad. Well, iging hulat ang sulti sa iya. Iya karakter sa iya kinabuhi, he disobeyed God. Lisod ang natabo sa iya. No, bangod sang pag-disobey sa Ginoo. Okay, si Samson. No, si Samson, yung pili niya ang abutang naton dili nga Kristohanon ambi, no? Ubutang naton sa aton nga paglantaw sa the way we try to believe about this, no, about marriage, na sinultian sa iya nga mother,
Sige, instead, why is it not you are not choosing sang ang mga katauhan sa Ginoo? You choose the wrong girl, no? Why aging tuman ang Ginoo? Si Delilah, unsay nitabo? He suffered. Ah, he suffered because he did not obey sang ginasulti sa iya sa iyang mother, sa iyang kinabuhi. He disobeyed. Na. You know, the point lang ato ng taon diri, whatever it be, whatever any reason at all, as long ginahatag ang eksakto nga pagtudlo, no, importante ang ginatawag nga obedience. Pagtuman sa Ginoo. Unsa ni tabo sa kay I do not to make I am making this comment not to have the spirit of condemnation, no? Pero we see it in the Bible, no? Makita naton si Moses. Moses unsa ni tabo? He was not able to enter the promised land. The man, isa ka tawo nga gingamit sa Ginoo, but just a matter of disobeying God. He was not able to enter the promised land. For what? He disobeyed God. Siling niya sa Ginoo sa iya. Just talk to the rock and the water will come up, come out. Kung sinitabo, lay ang iya paagi in a wrong way. He did not obey God, the great man of God. So he was not able to enter the promised land. You know the consequence of disobedience. Tandaan nyo na, delikado galigid kung wala kita nagasunod sa Ginoo. You will be in trouble. It's just hard. That's why sila sa Bible, it is hard to kick against the prick. Yung tunok ba? You kick the kwan, makwan ka, you will get hurt. Gano ba? Isud, no? Kininga na itabo sa iya kinabuhi. So there was that great time of bad thing nga naitabo sa iya. There was a tempest, no? Okay. Tempest. Okay. And the ship was like to be broken. That is in verse 4. So, makita naton diri, no? Makita naton ang consequence, no? Kag diri makita man naton, no one can escape the presence of God. Now, kung imo lang taon dira, makita nato, no? 2 times king mention dira, no? About what you call the presence of God, no? Okay. Sa verse 3 actually, no? Duha ka statement diri, no? At about the presence of the Lord. No one can escape the presence of God. Kamao siya tanan nga mga butang. Ang presensya sa Ginoo ara ba? Wherever you will go, no? Especially when you try to disobey God and you have a wrong direction in your life, you cannot escape the presence of God. He will catch you. San palayo ka. Of course, kung basahan natin ang passage of scripture nga nagasulti about sang pulong sa Ginoo, no? Nga nagasulti nga bisan asa ikaw din na ang Diyos. You can never escape when you flee from God. Sa imong kinabuhi. Okay, so mga penumdum lang sa aton diri, no? Now, another consequence na makita naton, it brings trouble, no? Sa iyo kinabuhi, no? Kag diri makita naton sa verse 5, makita naton diri, okay. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Amo ni problema. When you disobey God, of course, you have a consequence to face. But sometimes, no, hindi ko lang gamiton ng pulong sometimes. Maybe it is not always. But sometimes, ang ato nga pag-disobey sa Ginoo, it will also what? Affect others. Kiniyo? Mga mariners diri affected man. Nitabo, no? So nitabo. Because of the presence of Jonah there, no? It affected the mariners. Kauban niya sa ship ba? It affected.
Maguba ang testimony. Sometimes, you are a Christian. Kag kung ikaw, you are not living right in the sight of God, it will also destroy not only your testimony, but the testimony of your brothers and sisters. Na, kana ba? Daghan ini nga mga nahitabo ba sa kinabuhi ba nga because we are not careful of our testimony, yung testimony sa iban nga nindot naging dili na nindot, no? Because they are trying to identify sang ila nga self sa imo nga nag-disobey sa Ginoo. Dili na nindot sa the way people will see it, no? Okay. Now, siguro may mga natabo no, nga makita natin, especially nga ang kaman sa Ginoo. Singa when you go there, you remember about sa Jericho, commanded sa Ginoo. When you conquered it, don't touch the the gold or mga treasures there. Don't ever touch that, no? When you attack. But you know what happened? In spite of that command, may naa nga tao nga dili nag-obey sa Ginoo, no? Okay. Unsa ni tabo? Kana nag-cause sang ginatawag nato nga defeat sa ilang nga kinabuhi. Bagod sang isa ka tawo nga nag-disobey sa Ginoo not to touch no sang mga treasures once they attack Jericho. Okay. So unsa ni tabo? When they fight against AI, na-defeat sila for the reason of that. Sometimes siguro loya kita magpainumdum sa inyo kinino. Very contagious ang kwan eh. Ang once you disobey God, very contagious na maka-affect sa iban, especially sa aton nga mga Kristiyanon, kag especially sa ato nga grupo. Especially sa church naton ang binino. Makita sa iban nga Kristiyanon ka, dili inidot mo kinabuhi. Dili lang ikaw maapektuhan. They will look the local church. Lang taon nilang local church kung sa klase because of you. So, let's be careful about sang kinabuhi nga naga-disobey sa Ginoo. It will affect others. Okay? So, kana ang makita naton diri nga sang pagkinabuhi once we will not disobey God. At the same time, sa verse 5, makita naton dira, in spite of the tempest, no? Grabe ang itabo, no? Sa almost sink na ang ilang ship sa Kenan. Si Jonah nindot ang iya tulog ba? Siguro huragok pa siya. Can you imagine that? Nga ang sakyanan nila almost na mag-sink na, but Jonah was fast what? Sleeping. Nindot ang iya pagtulog. Wala nakadisturbo sa iya. But actually, naintindihan natin, we understand Jonah was aware of this. But he ignored the situation. It means to say that Jonah hardened his heart. Kita nyo, no? Hardened his heart. In spite nga naghatag ng Ginoo sang testing because of he disobeyed God, nagatulog siya because of what? He hardened his heart. Patig, iya nga kasing-kasing. No? Amo na ba ang kinabuhi naton nga mga Kristiyanon? May mga, once you disobey God sa imong kinabuhi, like that, no? Nagahitabo sa kinabuhi nato. Nga, sometimes, ang mga testing nga mo abot sa imong kinabuhi, no? Dili ka mo surrender ba? Siguro, it's because of pride. Ego nga ginatawag nila. Pride. No? Bugal, no? Sa kinabuhi that will not surrender to God. No? In spite sang mga trials nga nagaabot sa kinabuhi. For the reason because he disobeyed God. This is a hardened Jonah. In spite of that test nga ginhatag sing Ginoo to remind him about what he was doing during that time. Okay. So makita natin diri, no? Unmindful of his disobedience, not aware of the consequence. Kana initabo sa iya. Okay.
Okay, now as we go, kini makita naton diri. Okay. Natuon nyo dira sa verse 7. We'll go on sa verse 7. All the men of the, verse 7. And said everyone to his fellow, come and let us cast lots that we may know. For whoso caused this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Okay, so, you know, bisan ini mga, I do not know kung mga Kristohanon ini, no, ang mga kauban niya sa ship dire. But ang problema nga nag-abot din daw na itsindihan nila nga it is a cause of something wrong na problema in relationship sa Ginoo. Na-discern nila. No? Nga ang problema na itsindihan nila nga this is something spiritual problem. Na, kung imalang taon ka na, no? Nga passage ng scripture. So makita natin diri, there is something wrong. There is something wrong. Why we are experiencing sining lisod nga sitwasyon sang weather nga nagahitabo. There is something wrong. Okay. So unsa man? Sin sala. The sin sang pag-disobey sa Ginoo. Sometimes, nindot, you know, like that, no? Sometimes may mga problema kita sa aton kinabuhi. Mao naman kamo nga ang problema nagabot sa kinabuhi naton. Sometimes it is a matter of testing our faith, di ba? Pero kung sometimes ang problema nagaabot because of sin. Because of sin. Kini problema ini. It's a problem of sin because of Jonah. He disobeyed God. You know, sometimes maglantaw ako sa church ba? Why is it that church is not growing? Why there is something wrong na nagahitabo sa church? Sometimes nagapanguna-una ako, unsa man? Maybe there might be something wrong sa church or members of the church that cause the church gadili mo grow ba? Wa isang kalipay sa church. Maybe there is something there nga problematic na nakamao ko sa isa ka church dito sa Akwan, sa Iloilo. Kaluoy nga church. Halos Domingo, they worship. But at the same time, human nga maka-worship sila, ang simbahan nila, ginahimo nga, ginakuan ba, pasudlan sa mga sapat. Ano ba? Ang church wala nag-grow. Wala nag-grow. Until such time nga may pastor nagkuan ba? One time, may isa ka pastor nga nagbisita, kang nagwali. Ging direkta ang kuan ang mga nagsimba. Why is it that the church is not growing? Ang testimony sa inyo building, dili nindot ba? Hindi nag-appeal siya, maybe there is something wrong. May ito, sulti yan, there's something wrong. Waalis yan. Dito at the time, may mga confession. May mga confession ang mga membro. May isa to ka membro, pastor, ako ang problema. Nagsulti siya, ako ang problema, pastor. By the grace of God, ang Diyos naghatag sang settlement ka na nga church. May mga confession, ni sala. Kakaroon ka na nga church, nag-progress. May na sila nga skwilahan, ka na nga church, nag-progress. I hope nga makita nyo diri. Sometimes like that. Problem comes because of sin. There's something wrong. There's something wrong. Okay. So, kini nahitabo sa paglantaw sa mga tao diri. The way they try to make an assessment, mga mariners sila, yes, may problema, Jude.
So gipagitaan nila sang paagi kung kinsa ang problema. Kag naghimo sila kwan ba by lots ba gabo pa na usually gina-practice ini sa mga pagan, kag gina-practice man ni sa mga Hudiyo ning by lots ba. Kag siguro sa maybe by the use of a stone, no? Okay, kung unsa na nga color or what size, no? Kag makita naton nga ang lot didto nakuha ni Jonah. Revelation of God. God revealed the problem, no? Kana. So you could not escape God, no? Kana nga sitwasyon. Okay. Kag another point nga makita naton dinhi, ang problema diri kay Jonah sa iyang pagatubang sang sitwasyon, sa iyang sitwasyon na kakwa niyo diri instead of praying, he was sleeping. Instead of praying, he was sleeping. May pa-aware pa gani ang mga mga kauban niya. Sige, you have to call up your God. Call upon God. Unsa man ang problema, no? Pero si Jonah, with that kind of problem, makita naton, instead nga mag-pray, he was sleeping. Lisod, no? Ano? Hardened heart, no? Wala sang, basta gani hardened heart mo, makita naton kung ang harden mo nga kasing-kasing because you disobeyed God, you will lose your appetite, no, sa mga espirituanon nga butang. Tinuod ka na. Once you disobey God, you will lose your appetite about spiritual matters. Tinuod ka na. Why ka na gana? Di ba? Sing una, very faithful ka going to church. You are faithful sa pag-attend sang mga activities ng church. Sing una, very faithful ka sa prayer meeting. Sing una, nag-attend ka permi sa gakanta ka sa sa choir. Mga inigugma, I just would like to remind you, there is something wrong in your spiritual life. You are in a backslidden state of your spiritual life. Why na sang consistency? There is something wrong for that. You are disobeying God by not doing the will of God sa imo kinabuhi, by not following the will of God, you are disobeying God. That's the point there. At least ma-aware kita ka na nga truth. Na there is something wrong. Kakana na tabo, no? Harden ang iya kasing-kasing, wala na sa sanglos ang appetite, in spite of the problem, he was sleeping instead of what? Praying. Nawag si Ginoo matuabang ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Okay. So, kini nga mga butang, luyag lang ko magpenomdom sa inyo, no? Kag ang pinakasubo diri nga butang nga makita nato when you make a conclusion diri siningation nga ang iya testimony naguba. Okay? So gimpangutana si dira, di ba? Asa ka nagapuyo? Kinsa ka? No? Sing I'm a Jew, a man who feared God. Wow, lisod, no? No? Nga makamao ang mga tawo nga Kristohano ni ikaw, ngang imo kinabuhi, dili nindot ba? Na confession, sang imo pagtuo, nga dili nindot. Na ang imo nga, may ngalan, no, spiritual, nga ginatawag naton nga identity, pero ang practice, lahi. Kuha niyo punto dira? Kana it's a bad testimony. When you say that you're a Christian, but at the same time, you are not living sa imo pagkristohanon. Parehas na kay Jonah. He was asked kung kinsang iya nga pag-identity siya, I'm a Jew. I feared God. Kag nakamao sila, that's why, nga makita nyo dira, nga ang mga after hearing the confession of Jonah, no, kung saan ilakwan, kining mga mariners, they exceedingly feared God because of that confession. Nakita nila ang gravity ba, ang weight sang kinabuhi nga wala testimony.
They were surprised. That's not good. You are a Jew and then you feared God. Now you are having what? You are disobeying God in your life. Na, unsa ni tabo? They exceedingly what? Feared God. Ano mo ni reaksyon nila? It must say, nga dili nindot gali ordinaryo ang testimony, no? Na sa kinabuhi, na bisan ang mga di-Kristohanon, nag-acknowledge nga that is something not right. That is not something good. Na, kana. So makita naton diri nga ang testimony niya naguba. When you disobey God, you destroy your testimony. And people will never appreciate that kind of life. Na it will not be a good testimony to others. Na may reaksyon, no? Kung bad testimony aton nga kinabuhi nga mga Kristohanon. So I hope makita niyo din. Pero makita nato ng chapter 1 diri. Ang pinakalisod gid nga nitabo, tragic end, no? Nga natabo sa iya bangod he disobeyed God. Ginghaboy siya sa gani sa tubi. Sabagay, ini nga act niya sinya aron nga masubside ang pest, willing siya nga throw sa tubi. Kana na ang ginatawag naton maybe acceptance niya sang iya nga sala ba that he disobeyed God. He was willing to be thrown to water. Handa siya. Pero ang naitabo, ang paghaboy sa iya sa tubig ba, throw sa iya sa tubig, no, it's still part of the consequence sa pag-disobey niya sa Ginoo. Tragic thing will happen sa isa ka tawo once you disobey God. And chapter 1 nag-end sa very sorrowful nga naitabo sa iya kinabuhi. Haboy siya sa tubig. No? Was thrown there. So, kita nga mga Kristohanon, I hope and pray nga kini nga kamatuoran ba nga aton makita sa kinabuhi ni Jonah maging example sa ato nga ang pagkinabuhi Kristohanon amo ang pagkinabuhi nga nagatuman sa Ginoo, obeying God instead of disobeying God sa aton kinabuhi. Follow the word of God. Recognize the very person of God nga nagakaman sa imo. He's not an ordinary person. So anybody nga nagakaman sa imo nga something nga may ginatawag naton nga status ba sa isa ka nagakaman sa imo, that is already an act of obedience, di ba? He was commanded by God, but he ignored the very person of God sa ikinabuhi. Lisod, no? And then he did not acknowledge his position. Basta Kristohanon ka gani, it's a life of obeying God. No, wala iging acknowledge ang iya pagka-propita. No, instead he disobeyed God. So I hope and pray nga kita nga mga Kristohanon makakita sa ining kamatuoran, no? Kinabuhi naton, padayon kita sa Ginoo. Whatever it be, no? Kung saan luyag yung may tabo sa ating kinabuhi, though it might be hard, but remember, it was God who commanded. So I hope and pray nga kining kamatuoran maging bahin sa aton kinabuhi.